Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nagsipunta ang mga kalalakihan sa mansion ni na Mr. Go upang maningil di umano sa utang, kung saan nga rin ay umabot pa sa punto na inutusan na ng kalbong lalaki ang kanyang mga kasamahan upang dakpin si Ning bilang kapalit daw na bayad sa utang ng ama nito. At nang kukunin na nga ng mga ito si Ning ay agad rin namang to the rescue ang ating bida. Nakipaglaban siya agad sa mga kalalakihang ito, at pagkatapos ay pinapasok na rin nila ni Mr. Go ang mag-ina sa loob ng mansion upang hindi na madamay pa sa kaguluhang nangyayari. Gayun rin naman nga ang ginawa nila, nagtungo muna sila saglit sa loob upang makapag-usap, at ayon nga kay Mr. Go ay wag na raw masyado pang mabahala ang ating bida, sapagkat plano raw niyang dalhin ang kanyang mag-ina sa capital kung saan ay meron naman silang mga kaibigan doon na handang tumulong. Sambit naman ng ating bida na baka raw hindi lang yun mag-work, sapagkat mukha raw talagang powerful ang mga taong pinagkakautangan ni Mr. Go, kaya paniguradong madali lang para sa mga ito na sundan at alamin kung saan patutungo sila Mr. Go, at maaari din daw na mahuli na rin agad sila ng mga barumbadong lalaki bago pa man sila makalabas ng Ling City. Sabi naman ni Mr. Go na meron nga raw magandang punto ang mga sinabi ng ating bida, subalit wala na nga raw siyang ibang choice kundi subukan ang bagay na yun at ang swerte nila kung sila'y makakaligtas. Kaya naman nga rin ay ini-offer ng ating bida kay Mr. Go, na meron daw siyang alam na lugar na pwedeng pagtaguan ni na Mr. Go ng ilang araw, at kapag naayos na raw niya ang mga bagay-bagay rito, ay maaari na rin silang makabalik agad dito sa mansion. Tugon naman ni Mr. Go na baka raw hindi niya matanggap ang offer ng ating bida sapagkat baka lang daw mas lalo pa siyang madamay sa gulo, papaano na lang daw pati niya maipapaliwanag ang lahat sa yumaong ama ng ating bida once na may mangyaring hindi maganda sa kanya. Sambit naman ng ating bida na wag raw mag-alala si Mr. Go dahil meron daw naman siyang mga kaibigan dito sa Ling Prefecture, kaya't maaari niyang puntahan ang mga ito para humingi ng tulong at upang maayos na rin agad nila ang problemang ito. Sabi pa ng ating bida na pag-isipan daw sanang mabuti ni Mr. Go ang lahat ng kanyang mga sinabi. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo ngang muli ang ating bida sa may labas, kung saan rito ay nakaupo lamang siya at naghihintay sa pagdating ng mga barumbadong lalaki. Hanggang sa maya-maya nga lang din ay nagsidatingan na ang mga ito, kung saan nga ay kasama na ng kalbong lalaki ang tinutukoy nitong kanilang young master na balak sanang gawing concubine si Ning. Kung saan nga agad ring sinabi ng kalbo na ngayong nandirito na raw at kasama niya ang kanilang young master, ay sure na daw na wala nang magiging laban pa ang ating bida, at paniguradong siya naman daw ang matatalo sa puntong ito. Sabi naman nitong si Chang Wei na ang kanila raw namang Baotong Bank ay walang anumang hinanakit sa ating bida. Pero bakit daw mukhang naghahangad yata ng gulo ang ating bida para lang pagtakpan at tulungan ang iba? Sabi pa nito na ang lakas din daw naman pala talaga ng loob ng ating bida para saktan ang kanyang mga tauhan para lang ipagtanggol sina Mr. Go, at dahil daw doon ay humanda na siya para sa kanyang nalalapit na kamatayan. Subalit marahan lamang nga na tumingin ang ating bida sa mga ito, at talagang parang wala lang sa kanya anuman ang sabihin at balaking gawin ng mga ito. Sabi namang muli ni Chang Wei na isa raw siyang reasonable man, at alang-alang daw sa kakayahang meron ang ating bida ay magbibigay pa siya ng isang chance. Tanong naman nga dito ng ating bida kung ano raw bang klaseng chance ang handang ibigay nitong si Chang Wei. At ayon nga rito, una raw ay hindi daw dapat talaga nakikialam ang ating bida sa bagay na ito, kaya naman kailangan daw na mangako siyang hindi na siya makikialam pa kahit kailan. Pangalawa ay kailangan daw na yumuko ng 3 beses ang ating bida sa kanya, at mangakong susundin ang lahat ng anumang ipag-uutos sa kanya, at kapag daw ginawa yun ng ating bida ay makakaasa siyang mananatili siyang buhay, at maaari din siyang makatanggap ng maraming rewards. Sabay nakisingit rin naman nga sa usapan itong kalbong ito, at sinabing napakaganda raw ng opportunity na iniaalok ni Chang Wei, kaya napakaswerte raw ng ating bida kung tatanggapin niya ito. Sambit naman nga ng ating bida, na ngayon raw natapos ng sabihin ni Chang Wei ang lahat ng kondisyon nito, ay siya naman ngayon ang magsasabi kung anong gusto niya. Marahan naman ngang sabi ni Chang Wei na sige lang daw sabihin lang ng ating bida kung ano ang kanyang nais. At malakas ngang sinabi ng ating bida, na ang gusto niya raw ay ang buong properties ng Baotong Bank na pagmamay-ari ng mga ito, at kapag raw ibinigay ng mga ito sa kanya ang kanyang nais ay wala siyang papaslangan na sinuman sa mga ito. At tila nga nagulat at nabigla itong si Chang Wei sa mga sinabi ng ating bida. Kung saan nga maging ang kalbong lalaking ito ay nagtataka rin kung bakit ganon ang nais makuha ng ating bida,
Kaya't sinabi rin nito kay Chang Wei na tila daw ba nababaliw na yata ang ating bida, at mukha raw na nagsasayang lang sila ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Pag-alit naman ngang tugon ni Chang Wei na wala raw siyang pakialam kung baliw man ang ating bida, basta dapat raw ay mapaslang na rin nila kaagad ngayon ang ating bida bago pa mahuli ang lahat. Subalit yun na nga. Bago pa lang nagpaplano ang mga ito na kumilos ay inunahan na sila kaagad ng ating bida, kanya na agad inatake ang mga kasamahan ni Chang Wei gamit ang isa sa kanyang best skill, kung saan nga sa isang kurap lang ay nahati-hati agad ang katawan ng mga ito, na para bang mga sliced bread or karne na pinapalang-palang. At ang lahat nga ng ito ay harapang nasaksihan ni Chang Wei kaya naman makikita sa mukha nito ang labis na takot, na baka nga matulad rin siya sa kanyang mga kasamahan na para bang puno na basta na lang mapuputol at mahahati ang katawan. Oh my gosh, Katekot naman mga idol, para na tayong nasa cannibal hehe. Makikita rin ang mga dugo na nagsitilsikan at dumigkit sa mukha at buong katawan nitong si Chang Wei. Iya ay ako nga ay tatakbo na pagkaganito haha. At yun na nga pagkatapos ng cutting procedure. Nang ginawa pala ng ating bida ay marahan niyang tinanong si Chang Wei kung pumapayag na raw ba ito ngayon sa kanyang mga nais. At tila ba nalulutang pa nga at nanginginig-nginig itong si Chang Wei dahil sa kanyang pagkakashock kanina, habang sinasabi na hindi raw siya maaaring paslangin ng ating bida, sapagkat hindi raw yun hahayaang mangyari ng kanyang ama at paniguradong kaagad rin itong maghayhiganti sa lahat. Makalipas nga ng ilang sandali, ay dumating na rin sina Mr. Duan kasama si Haizi at kanyang mga tauhan. Kung saan nga ay agad na bumati sa ating bida si Mr. Duan, at sinabi na talaga raw hindi masusukat ang kapangyarihan ng ating bida, at dahil raw sa tinangka siyang atakehin ng mga barumbadong lalaking ito kaya naman deserve lang din daw ng mga ito na mapaslang, sabi pa ni Mr. Duan na pasasamahin niya raw ang kanyang mga tauhan sa pagpunta ng ating bida sa Baotong Bank. Sambit naman nga ng ating bida na hindi na raw yun kailangan pa. Ang mabuti pa raw ay linisin na lang ni na Mr. Duan ang katawan ng mga kalalakihang kanyang napaslang, at pagkatapos ay magpadala ng sulat sa boss ng Baotong Bank, kung saan ay sabihin raw sa sulat na ang anak ng boss na si Chang Wei ay kanilang papaslangan kapag hindi ng mga ito ibinigay ang lahat ng kanilang properties. Makalipas ang isang araw, ay lumipat naman nga ang eksena rito sa may Baotong Bank, kung saan ay makikitang abala ang boss sa kanyang ginagawa. Hanggang sa biglang ang dumating ang isa nitong servant at agad na ibinalita na meron nga raw bad news, kung saan ang anak nga raw nitong si Chang Wei ay kasalukuyang hawak ng kung sino. At bahagyang ang nagulat ang boss sa balita, kaya naman nga agad rin itong tinanong kung ano raw ba talaga ang nangyari. Kaya naman nga ikwinento na rin kaagad ng servant sa kanyang boss ang mga kaganapan, pagkatapos ay pinuntahan nila ang lugar kung nasa saan ang bangkay ng mga tauhang kasakasama ni Chang Wei. At dahil nga sa mga pangyayaring ito ay labis na nanggalaiti sa galit itong ama ni Chang Wei, kaya naman rin agad nitong inutusan ang servant na puntahan raw ang Hall Masters upang sabihin na meron silang bagay na dapat pag-usapan ngayon. Maya-maya nga lang sa isang silid, ay makikitang nagtitipon na nga sila at abala sa pag-uusap. Kung saan nga ayon sa boss, gaya raw nga ng narinig ng mga ito ay meron nga raw isang lalaki na hawak ngayon ang kanyang anak na si Chang Wei, kung saan ay ginagamit raw itong pang-blackmail sa kanya upang makuha ang buong properties ng Baotong Bank, kaya naman nga humihingi raw siya ng tulong ngayon kung ano ang nararapat niyang gawin. Kaya naman nga agad ring nagtanong ang isang matandang lalaking ito, kung sino naman daw ba kaya ang lalaking iyon na nagtangkang dakpin si Chang Wei at bakit ang lakas daw yata ng loob nito para makipag-away at tangkaing makuha ang Baotong Bank. Tugon na lamang nga ng boss na masyado raw mahaba pag ipapahayag niyang lahat, at tulad raw ng nalalaman ng mga ito ang Baotong Bank raw ay naghanap ng cooperation mula sa mga local rich tulad ng Ye family, para makakuha ng mapanghahawakan as long as possible. Tanong naman nga ng isa pang lalaking ito na ano naman daw ba ang kinalaman ng bagay na nangyayari ngayon sa pagitan ng Ye family. Pahayag naman nga ng boss na ayon raw sa kanyang narinig mula kay Mr. Ye, na ang anak daw nitong si Ye Yuchen at anak ni Mr. Guo na si Ning ay aking magkasama kung saan ay in love rin daw ang mga ito sa isa't isa, gayunpaman si Mr. Guo raw ay iginiit na maging kanyang matrilocal son-in-law ang isang binata, at dahil daw kay Ning si Ye Yuchen at ang binatang iyon ay napilit at napuwersa. Sabi pa ng boss na di niya raw alam kung ano ang ginawa ng binatang yon, sapagkat maging si Ye Yuchen daw ay natakot sa delirium at pagkawasak. Kaya naman rin daw si Mr. Ye ay galit na galit sa Guo family,
Dahilan para yayain siya nito na sirain ang business ng mga ito, at sa pamamagitan nga raw ng kanilang pagmamanipula ang business ng Go family ay unti-unti na ring hamina nitong mga nakaraang buwan, at ngayong malapit na raw sila sa verge of annexing sa business ng mga ito ay saka naman dumating ang isang lalaki upang makialam, kung saan nga dahil raw sa lalaking iyon ay napaslang ang karamihan sa kanyang mga tauhan at maging ang kanyang anak ay hostage rin nito. Tanong naman ngang muli ng matandang lalaki, na papaano na lang daw na naging ganon ka-powerful ang lalaking iyon. Tugon naman nga ng boss na maging siya rin daw ay nako-confused tungkol dun, sapagkat ang Ye family raw ay hindi nabanggit sa kanya na meron palang tao na may ganong kakayahan ang handang tumulong sa Go family, kaya naman rin daw ay kakausapin niya si Mr. Ye matapos niyang makuha at mailigtas ang kanyang anak. Sambit naman ng matandang lalaki na isantabi na lang daw muna nito ang tungkol sa Ye family, at mas mabuti pa raw na pumayag na lang sila sa kagustuhan ng lalaki. Sabi naman nga ng boss na basta na lang raw ba nila hahayaan ang lalaking iyon na humingi pa ng kung ano-anong kapalit. Sabi naman ngang muli ng matanda na wag raw mag-alala ang boss, sapagkat ang gagawin daw nilang ito ay isa lamang stalling tactic. Sabi pa nito na si Great Elderly Chin raw ng Martial Arts Academy dito sa Ling Prefecture ay kanyang kaibigan, at maaari daw siya ditong sumulat ngayon upang papuntahin rito. Isa raw talaga itong mahusay na master kaya tiyak daw na kayang-kaya lang nito na isolve ang kanilang problema. Nang sumunod ngang araw ay nagtungo na rin dito ang sinasabing Great Master na si Elderly Chin, kung saan ang tatlong ito ay may sensinang nag-uusap. At ayon nga kay Elderly Chin, ang Bautong Bank raw na ito ay sadyang isang malaking bangko kaya bakit di raw ng mga ito magawang makipag-deal sa abductor. Sambit naman nga ng matandang lalaki na ang abductor nga raw na iyon ay hindi lang basta normal na abductor, kundi isa talagang makapangyarihan sapagkat nagawa nga raw nitong mapaslang ang marami nilang tauhan, kung saan maging ang young master na si Chang Wei ay nagawa ring mapasakamay nito. Sabi naman nga ni Elderly Chin na gaya raw nga ng nabanggit ng matanda ay hindi nga lang basta ordinaryong tao ang lalaking iyon, kaya kung isa man daw yung martial artist ay wala talaga ritong magiging laban ang tauhan ng mga ito. Sambit naman nga ng matanda na tama raw si Elderly Chin sa mga sinabi nito, kaya naman rin ay humihingi sila ng tulong. Sabi naman nga nitong elder na alang-alang raw sa connection nila ay tutulong siya sa mga ito, pero kailangan daw ay pangako ng mga ito na mailigtas man daw nila o hindi ang young master ay dapat parent siyang bayaran ng mga ito sa tamang halaga. At maya-maya nga ay kinausap nitong matanda ang boss, kung saan sabi nito na mabuti pa raw na gawin nila ay ito na munang si boss ang makipagharap sa lalaking iyon, habang sila naman daw dalawa ni Elderly Chin ay magtatago na muna sa paligid, at saka sila lalabas kapag kailangan na. Makalipas ang ilang oras, sa isang lugar kung nasa saan ang ating bida, ay makikita naman na nandirito na rin ang ama ni Chang Wei kasama ang ilan nitong tauhan. Kung saan rin sa likurang bahagi ng ating bida ay doon sina Mr. Duan kalapit si Chang Wei, habang ito nga ay merong takip sa bibig upang hindi ito makapagsalita. At nang makita nga ito ng kanyang ama, ay agad rin siya nitong tinawag sa kanyang pangalan. Kung saan nga ay agad rin naman itong pinigilang makalapit ni Haizi. Pagkatapos ay tinanong rin ito ng ating bida, kung siya nga raw ba ang pinuno ng Bautong Bank. Na mariin naman ngang sinagot ng yes I am nitong boss. Kasunod ay muli itong tinanong ng ating bida, kung dala-dala na raw ba nito ang lahat ng kanyang mga hinihingi. At bago nga magsalita ang boss ay naalala nito ang sinabi sa kanya ng matanda na dapat raw ay pakalmayan niya ang ating bida at wag niyang tatanggihan ang anumang hingin sa kanya, at sa oras daw na pakawalan si Chang Wei ay saka sila kikilos upang damputin ang ating bida, at pagkatapos ay bahala na nga raw ito sa gagawin niya sa ating bida. At habang mariin ngang nakatingin itong boss sa ating bida ay iniisip rin nito na pagbabayaran niya raw ng pagkat-endi itong ating bida. At kasunod nga nun ay nagsalita na rin itong boss at sinabing sobra daw yata masyado ang hinihingi ng ating bida, at isa pa raw ay hindi lang naman siya ang nagmamay-ari sa bank kaya hindi niya raw ito maaaring ibigay, at dahil raw sa ang bagay na ito ay nagmula sa Go family at nais ng ating bida na ipagtanggol ang mga ito, ay maaari naman daw nilang i-cancel na at kalimutan ang lahat ng utang ng pamilya Go basta pakawalan na rin kaagad si Chang Wei. Marahan naman ngang sabi ng ating bida na mukha raw yatang hindi na gadgets nitong si boss kung ano ang sitwasyon ngayon. Kaya naman nga inutusan na rin niya agad si Mr. Duan na gawin na raw nito ngayon din kung ano ang plano. At yun na nga inilagay na ni Mr. Duan ang kanyang espada sa may leeg ni Chang Wei bilang panakot sa ama nito. Kaya naman nga agad rin na pinigil ni boss ang balak ni na Mr. Duan dahil sa takot na baka tuluyan na ang kanyang anak. Pagkatapos ay sinabi rin nito na hindi niya raw naman tinatanggihan ang hinihingi ng ating bida,
Subalit gayunpaman daw ang Bautong Bank ay lubhang maraming properties, kaya naman mahirap na i-transfer ang lahat ng ito sa mixing oras, ngunit nagdala daw naman siya ngayon ng 100,000 taels of silver upang ito na muna ang maging kapalit, at pagkatapos ay bigyan na raw muna siya ng ilang araw upang may handa ang iba pa. Marahan naman ngang sambit ng ating bida na kung nagtungo lang daw ang mga ito ng may respeto at nakipagkasundo ng may katapatan ay baka raw hayaan na lang niya ang mga ito na makaalis ng hindi nasasaktan. Subalit dahil nga raw sa mas pinili ng mga ito ang maling landas ay wala na raw siyang magagawa pa. Kaya naman nga napatingin na lang ng may pagkabahala at pangamba ang boss. Hanggang sa maya-maya nga lang, ay bigla na lamang itinuro ng ating bida ang kanyang mga daliri kay Chang Wei at ginamit ang kanyang kapangyarihan, dahilan nga para pumulanzit ang dugo nito at tuluyan ng mamatay. Ang nagawa na nga lamang ng boss ay tawagin ng malakas ang pangalan ng kanyang anak habang si Ye wala ring magawa kundi mahabag sa sinapit nito. Kaya naman nga bigla na ring sumulpot at nagpakita itong matandang lalaki habang nanggagalaiti sa galit. Sabay marahan naman nga itong tinanong ng ating bida, na kung hindi raw ba ito napagod sa pagtatago kanina, sabi pa niya na lumabas na rin daw agad ngayon kung sino pa ang ibang mga nagtatago. Kaya naman nga heto at nagpakita na rin sina Great Elder Li Qin kasama si Yuxuan na minsan na nga ring nakalaban ng ating bida. Kung saan nga nang mapatingin sa kanya ang elder ay agad nitong sinabi na siya raw pala itong tinutukoy na ng hostage sa young master. Ang nasabi na lamang nga ng ating bida ay mukhang napaka-interesting daw yata ng mangyayari ngayon. At habang umiiyak nga itong si boss, ay agad rin itong sinabi sa elder na siguro naman daw ay nakita ng mga ito ang ginawang pagpaslang ng ating bida kay Chang Wei, kaya't sana naman daw ay gumawa ang mga ito ng paraan para pagbayarin siya sa lahat. Sabi naman nga ng elder sa ating bida, nasa loob daw ng academy ay nagagawa niyang kumilos ng may pagka-wild porket inaayunan siya ng din, pero ngayon daw na nandirito siya ngayon sa labas ay wala raw ibang makakatulong sa kanya, kaya naman paniguradong lagot na siya ngayon, sambit naman nga ng ating bida sa mga ito na mukha raw yatang nakalimutan na nila, na minsan na silang natalo ng dahil sa kanya kaya bakit raw nagtatangka na naman itong si Ye kalabanan. Malakas namang sabi ni Yuxuan na ang kapal daw talaga ng pagmumukha ng ating bida. Mabuti pa raw na lumuhad na siya ngayon din at magmakaawa sa kanila dahil tiyak raw na wala na siyang ligtas ngayon. Mariin din naman ngang sambit ng ating bida, na hinding-hindi niya raw yun gagawin dahil ang mga ito raw dapat ang lumuhad sa kanya at magmakaawa. At dahil nga sa labis na panggagalaiti sa galit ni Elder Qin, ay inilabas na nito kaagad ang kanyang puwersa at lakas, kung saan nga ay may tila ba kulay ubing liwanag ang lumalabas mula sa kanyang mga palad, hanggang sa tila ba maging parang isang ibon na siyang malaki dahil sa kanyang teknik na ginagamit. Kasunod nga nun ay sumigaw siya ng malakas habang naghahanda sa pag-atake, pagkatapos ay iwi na siwas ang kanyang mga pakpak, subalit agad rin naman nga itong naiwasan at nailegan ng ating bida. Kasunod ay muling naghanda si Elder Qin at inataking muli ang ating bida, ngunit nagawa lang ulit itong maiwasan ng ating bida. Pagkatapos ay siya naman ang naghanda upang umatake, kung saan ay kanyang pinatamaan ang mga pakpak nitong si Elder Qin, dahilan nga para unti-unting masira at mawasak ang ipinagmamalaki nitong nagliliwanag na pakpak. At ito naman ngang si boss ay tila ba nangangamba na rin sa pwedeng mangyari. Kaya naman naitanong nito sa matanda kung may chance raw ba na manalo si Elder Qin, gayong nagagawa raw namang mas alag lahat ng ating bida ang mga atake nito, tugon naman nga ng matanda na wag daw munang mawalan ng pag-asa itong si boss, sapagkat si Elder Qin daw ay talagang great master kaya tiyak na ito ang magwawagi. Subalit maya-maya nga lang din ay tila ba nababago na rin ang pananaw nitong matanda, sapagkat sinabi nitong ayon raw sa nangyayari ngayon ay mukhang talagang mas powerful ang ating bida kesa sa kanyang inaakala, at baka raw mahirapan din sila na mahuli at matalo ang ating bida. Nang gagalaiti namang sabi ng boss na wala na raw siyang pakialam pa kung sino man ang mas powerful, basta't ang nais niya lang daw ay pagbayaran ng ating bida ang lahat ng kanyang mga ginawa. Balik tayo kung saan ay patuloy pa rin nga sa paglalaban ang dalawa, kung saan nga ay makikita rin na todo-todo na ang lakas at puwersa na pinakakawalan ni Elder Qin, subalit sa kabila nito ay parang baliwala pa rin ang lahat sa ating bida, dahil diretso lamang siyang nakatayo at talagang puno ng kumpiyansa. At habang unti-unti ngang naiipon ang buong atake ng Elder, ay agad rin itong sinabihan si Yuxuan na kumilos na rin daw ito ngayon din. Kaya naman nga eto at makikisali rin sa laban si Yuxuan, kung saan nga ay gamit nito ang kanyang espada at talagang handa na ring umatake habang sinasabi pa na ito na raw ang katapusan ng ating bida.
At pagkasabi nga nito sa mga katagang iyon, ay agad na rin nitong iwinasiwas ang kanyang sandata, kung saan nga ay makikita ang napakalakas na puwersang dulot nito. Kasabay rin ng buong puwersang ginamit at pinakawalan ng Elder. Subalit hindi naman nga patatalo ang ating bida pagdating sa mga ito, kaya naman bago patatama sa kanya ang atake ng dalawa, ay pinakawalan na rin niya agad ang mat-ending puwersa mula sa kanyang mahiwagang dragon, dahilan nga rin upang mabaliwala lang ang lakas na ipinamalas ng dalawa. Makikita nga rin natin sa puntong ito kung gaano nagliliwanag ang dragon sa pagitan nila, habang ang liwanag nga rin ay sumisinag sa mukha ng dalawa waring nagbabatid na walang binatbat ang kanilang mga kakayahan. Matapos nga ng unang ginawang moves ng dragon, ay muli na naman itong kumilos kung saan ay nagbuga ito ng nag-iinit at ng napakatendi niyang kakayahan, na talaga rin naman ngang sapul sa mga kalaban, kaya naman nga ang mga ito'y nagmistulang barbecue at lechon na iniihaw. Maririnig rin ang buong lakas na sigawan ng mga ito dahil sa sakit at tendi ng kanilang dinaranas sa mga sandaling ito. At dahil nga sa lakas na dulot ng dragon ay sumapat ito upang tuluyan na ngang mapaslang ang mga ito. At matapos nga rin nun ay lumapit na ang ating bida rito sa boss at sa matanda, kung saan ay may pagkaseryoso niya ngang tiningnan ang mga ito. Sabay bigla rin namang tumalikod kaagad ang boss, marahil ay dulot ng sobrang pagkatakot, sunod din ay agad itong kumaripas ng takbo, dahilan nga para tuluyan na rin itong paslangin ng ating bida. At ang matandang ito naman nga ay tila ba nag-iisip pa kung ano ang kanyang gagawin, subalit dahil nga sa takot rin ito ay agad itong nanikluhod at nagmakaawa na kung maaari daw sana ay wag siyang patayin ng ating bida. Pag-alit naman nga itong sinabihan ng ating bida, na sabihin rin daw agad nito kung bakit tina-target ng mga ito si Mr. Go at kanyang buong pamilya. Sumbong naman nga nitong matanda na ang may kagagawan raw talaga ay ang boss ganon rin ang Ye family, at wala raw talaga siyang nalalaman sa tunay na dahilan ng mga ito kaya't sana raw ay bigyan pa siya ng chance ng ating bida upang mabuhay. Tanong naman ng ating bida rito, kung nagsasabi daw ba talaga ito ng katotohanan na kabilang ang Ye family, or baka naman daw ay ipinapasa lang nito ang sisi sa iba. Tugon naman nga ng matanda na ideya daw talaga ng boss ang lahat ng ito, dahil gusto nitong may sigawa ng maayos ang pabor mula sa Ye family, sabi pa nito na kung hahayaan daw siyang mabuhay ng ating bida ay babalik rin siya kaagad upang bilangin ang lahat ng properties ng Bautong Bank, at sa loob lang ng 3 araw ay ang ating bida na rin ang siyang mamamahala rito, at dahil nga sa mga sinabi ng matanda ay naniwala ang ating bida kaya't binigyan niya pa ito ng isang pagkakataon. Abangan sa next video natin kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari. Meron pa kayang kasunod na makakalaban ang ating bida o baka naman sandali munang tatahimak ang unti-unting nagiging magulong lugar ng Ling City. Pakatutukan lamang po ang lahat ng yan mga idol dito sa ating YouTube channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo ang ating episode ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin tungkol sa inyong napanood. And please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel. Of course hit the notification bell also para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood mga idol. Thank you po.